Kailan nga ba magaganap ang rapture na matagal na pong hinihintay ng maraming tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Ang rapture ay tinatawag na pagdagit sa mga mananampalataya at pagliligtas ng ating Panginoon sa darating na malaking kapahamakan ng mundo. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. Ang salita ng Diyos ang tanging patnubay ng tao sa mundong ibabaw. Nakatala sa salita ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa ating mundo. Simula po noong unang panahon nung nilalang ng ating Diyos ang lahat ng bagay sa mundo. Ang guide ng isang tao para magkaroon ng buhay na mapayapa sa mundong ibabaw, walang iba kundi ang Biblia. Ang salita ng Diyos rin ay naglalaman ng mga prophetic events na marami sa mga ito ay naganap na at ang ilang natitira ay kasalukuyang nagaganap ngayon at may mga malalaking prophetic events na paparating pa. Kagaya na lamang po ng tinatawag na rapture o sa salitang Ingles ay caught up. Pagdagit sa mga Kristiyano na tunay at tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Ayon po sa Bible.org, the Greek word from this term, rapture, is derived, appears in 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, translated caught up. The Latin translation from this verse used the word rapturo. The Greek word it translates is harpazo, na ang ibig sabihin, mga sangkay, to snatch or take away. Sa lahat ng mga Kristiyano, mas madali pong maintindihan ito sa salitang rapture, na sa Latin word ay rapturo. At sa Greek word naman, mga sangkay, ay tinatawag na harpazo, na ang ibig sabihin ay pagdagit, papalayo mula sa ating planeta. At ito po ay aktwal na magaganap, mga sangkay, literal na magaganap sa lahat ng mga mananampalataya ayon po sa Biblia. At ito po ang inaabangan magpahanggang ngayon ng marami sa mga Kristiyano. Marami sa mga prophetic events na nakasulat po sa Biblia ay natupad na. At isa po ito sa inaabangan ng marami sa mga Kristiyano. Sorry na lamang po sa mga nag-backslide na, subalit hindi po sila magiging kabilang sa tinatawag na pagdagit ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Nabanggit ng Biblia ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, na ang sabi po dito sa Ingles, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito po ang malalim na patunay na kung saan magaganap nga po ang pagdagit ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi po ito katang-isip tulad ng mga sinasabi ng mga hindi naniniwala dito. Subalit, para sa mga Bible scholar, ito po ay totoong magaganap ng literal sa lahat po ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po dapat seryosohin po natin ang ating paglilingkod sa ating Diyos. Dahil itong tinatawag na rapture or pagdagit sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon na matapat ay magaganap po talaga at makikita po yan ng buong mundo. Maraming teorya ang lumilitaw, mga sangkay, kung kailan magaganap itong rapture. May ilan na nagsasabi na mangyayari ito bago maganap ang kapighatiang malala sa mundo na ibubuhos ng ating Panginoon. Ang iba namang teorya ay magaganap ang rapture sa kalagitnaan po ng tribulation o galit ng ating Panginoon sa mundong ibabaw. At isa rin po sa kilalang teorya na magaganap din po ang rapture di umano pagkatapos ng tinatawag na Great Tribulation o matapos ang matinding galit ng ating Panginoon sa mundo. Subalit ano pa mang teorya yan, mga sangkay, iisa pa rin po ang lumalabas na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Magaganap po talaga itong tinatawag na rapture. Ang tanong dito, mga sangkay, ano nga ba ang magiging senaryo ng tinatawag na pagdagit ng ating Panginoon sa mga tunay na naglilingkod sa Kanya? Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So, ang Biblia, mga sangkay, ay nagtuturo na sa panahon na mangyari itong
tinatawag na rapture, ang mga namatay na naglilingkod sa ating Panginoon ay mauunang mabuhay. Babalik ang pisikal na anyo, subalit ito na po ay tinatawag na glorified body, na kung saan ito po ay mababalik sa tunay na kalagayan, na kung saan ito po ay perpekto. Ang katawan po kasi natin, mga sangkay, ay nasira ang tunay na kalagayan nito o tunay na anyo nung magkasala po si Adam and Eve doon po sa Garden of Eden. Kaya naman itong rapture na sinasabi ng Biblia, ito po ang panahon na maibabalik po ang tunay na kalagayan ng isang tao gaya po nung panahon na hindi pa po nagkakasala si Adan at Eva. Balikan po natin ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 14. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng ating Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So ito po ang malinaw na picture na magaganap, mga sangkay, sa panahon na kukunin na muli ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga tunay na tagasunod ni Kristo. Nasa araw na iyon, mga sangkay, maririnig daw po natin ang tinig ng arkanghel, at may maririnig din po tayo ng literal na tunog ng isang trumpeta mula sa kalangitan, at sasalubong ang ating Panginoon. Na mauuna munang madagit, mga sangkay, ay ang mga namatay na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos. At sa sumunod na bersikulo, sinasabi po dito, mga sangkay, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kung pagaganahin po natin ang ating imahinasyon, mga sangkay, yan po ang picture or actual scenario na magaganap pagkatapos po madagit na mga namatay na at mapalitan po ang katawan to glorified body. Tayo namang mga nabubuhay pa na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon ay susunod sa kanila na dadagitin ng ating Panginoon or mararapture. Titipunin po tayo ng ating Panginoon sa alapaap ayon po sa Biblia, kasama po yung mga namatay na binuhay muli. So ito po ay grand reunion ng church o mga mananampalataya na magkakaroon po ng tinatawag na meeting in the air kasama po ang ating Panginoong Yesus. Ganyan po, mga sangkay, kaganda ang future. Kaya naman kailangan po talaga natin pagsumikapan ng ating paglilingkod sa Kanya. Nang sa ganun, anumang oras dumating ang ating Panginoong Yesus, i-ready po ang ating mga sarili, lalong-lalo na po ang ating spiritual life. Isa pa sa malinaw, mga sangkay, na sinasabi sa Biblia na actual scenario ng tinatawag na rapture ay ito. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15, pakinggan nyo ang sasabihin kong isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mahihimlay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Na ang ibig sabihin, mga sangkay, ang ating katawan mismo o ang ating buong pagkatao, kung papaano po tayo nilikha ng ating Panginoon, ay babaguhin muli o ibabalik sa tunay nitong anyo o kalagayan. At sa sumunod na bersikulo, sinasabi po dito, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhayin muli na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat ang may pagkabulok ay kailangan magbihis ng walang pagkabulok, at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Sa madaling sabi, mga sangkay, itong katawan natin na namamatay physically ay hindi na po ganon ang magiging kalagayan. Mabubuhay na po tayo magpakailanman kasama po ang ating Panginoon. Ang ating katawan, mga sangkay, ay hindi na po mabubulok. So kung namumroblema ka sa iyong katawan ngayon dahil nga po sa daming komplikasyon, sa araw, mga sangkay, ng rapture, ang ating katawan, kung ikaw ay makakasama, babaguhin at magiging mas powerful ang tunay na anyo. Hindi na po nasisira, hindi na po nagkakasakit, ito na po ay perpekto. Ang tanong dito, mga sangkay, may mababasa ba tayo sa Biblia kung kailan talaga magaganap itong tinatawag na rapture? Ito po ay sa book of 2 Thessalonians chapter 2. Ayon po dito, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. So itong man of lawlessness, ayon sa Biblia, ay lilitaw muna. Ito po ay si Antichrist
naggagawa po ng kaguluhan sa mundo. So ayon po sa Bible, kapag dumating daw po ang time na maipakilala na kung sino itong Antichrist, saka po mangyayari. Ayon po dito sa salita ng Diyos sa 2 Thessalonians. Basahin po natin sa Tagalog para mas malinaw, mga sangkay. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itong paglitaw ng suwail ay magaganap muna. Walang iba, mga sangkay, na tinutukoy sa Biblia kundi siya po ay si Antichrist. Maraming teorya, mga sangkay, tungkol sa rapture. Pero isa ito sa malinaw na sinasabi ng Biblia na bago maganap ang sinasabing pagdagit sa mga mananampalataya, darating muna ang event na ito or prophetic event na kailangan munang mangyari, itong sinasabing huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw nitong suwail. Walang iba kundi si Antichrist. So kahit na anong teorya ang naiisip natin, isa pa rin po ang katotohanan. Magaganap itong prophetic event na nakasulat sa propesiya sa Biblia na ang tinatawag ay rapture o pagdagit sa mga mananampalataya. Kaya naman pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos in 1 Thessalonians chapter 4. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Na ngayon, mga sangkay, na naiintindihan na po natin na darating po talaga ang araw na kukunin po tayo ng ating Panginoon sa araw ng rapture, pag sumikapan po natin na ang ating paglilingkod sa ating Diyos ay magpapatuloy, na hindi po natin susukuan ang pangako ng ating Panginoon na kukunin niya po tayo.